Billionaires Instant Bride, Part 54. Hila-hila ko sa kamay si Riel habang binabagtas namin ang mga pilapil papunta sa kalsada para maghanap ng masasakyan. Pinasama na kasi sa akin ni Papa na umuwi dahil wala rin naman daw siyang maitutulong sa pagsasaka at mas napapatagal pa niya ang trabaho. I don't think I should go with you. Tutol niya sa akin. Kanina pa niya sinasabi na hindi siya aalis at sasamahan lang niya si Papa. Pero ako na ang nagpumilit na iuwi siya. Dahil liban sa alam kong tama naman si Papa, ayoko rin ang ginagawa ni Papa sa kanya. Tingin ko ay hindi na rin yun tama. Naiintindihan ko naman ang ama ko sa parte na gusto niyang kilalanin si Uriel. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit kailangan pa niya ang pahirapan. Kung hindi niya gusto ang tao, pwede naman niyang sabihin ng derechahan. Pwede niyang kausapin ng maayos. At hindi lang kay Uriel nag-a-apply ito, kundi pati na sa lahat ng mga lalaking nagbalak at umakyat ng ligaw sa akin noon. Hindi ko siya maintindihan. Christine, dito lang ako. Pagmamatigas pa niya kaya nilingon ko na siya at sinamaan ang tingin. Uriel, pinapauwi ka na nga ni Papa. Sambit ko sa kanya habang pinipigilan ang emosyon ko. At isa pa, kamuntikan ka na nga masungag ng kalabaw kanina. Nasubsob ka na rin sa putikan. Ano pa bang gusto mong mangyari sa'yo? If that's the only way to prove, wala kang dapat patunayan. Putol ko sa sinasabi niya. Wala kayong dapat na patunayan ni Logan. Kaya please lang, tumigil ka na. Napapahama ka na oh. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Naiirita ako pero hindi ko alam kung bakit. Are you mad? Tanong niya sa akin. Direkta kong sinalubong ang mga mata niya. Hindi. Malamig kong sagot bago tumalikod. Pero maiinis na ako kapag hindi ka pa nakinig sa akin. Dagdag ko at tumuloy na sa paglalakad. Pasimple ko siyang nilingon dahil baka hindi siya sumunod. Pero nakahinga ako ng maluwag nang makita kong tahimik siyang sumusunod sa akin habang nakatingin sa likod ko. Your father was the first person to ever make me ride a motorcycle. Bigla niyang sabi, pero hindi ko siya nilingon. Patuloy lang ako sa paglalakad. I really thought it was scary, but it turned out to be a good ride. Nang marinig ko kung gaano kasaya ang boses niya, ay kahit papaano naibsa ng inis at iritasyong nararamdaman ko. Mabuti naman. Sagot ko na lang bago ako tumingin-tingin sa kalsada para maghanap ng habal-habal. At ilang sandali nga ay nakasakay na kami. Tuwang-tuwa naman ang kasama ko habang pabilis ng pabilis ang pagtakbo ng sasakyan. Ako na lang ang nahiya sa driver dahil baka kung ano na ang iniisip nito. Sino pa naman kasing ignorante ang hihiyaw habang sumasakay ng habal-habal, di ba? Matapos ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Tahimik ang buong bahay dahil hindi pa nakakauwi ang mga kapatid ko mula sa eskwela. Habang sina Mama at Logan naman, ay mamayang gabi pa ang uwi. Mauna ka nang magbanlaw sa banyo. Sabi ko sa kanya habang binubuksan ko ang pinto ng bahay. Pagkatapos ay hubarin mo ang damit mo at nang malabhan ko na, pahabol ko. Masapa kasi kaming dalawa dahil nagugas kami sa ilog. Pero dahil wala kaming dalang sabon, ay hindi namin nalinis ng maayos ang katawan namin. Where's the others? Tanong niya nang makapasok kami sa bahay. Ang tahimik ng bahay. Mamayang hapon pang uwi nila. Sagot ko bago dumiretso sa kusina para hugasan ang mga ginamit ko kanina sa pagluluto. Magbanlaw ka na sa banyo at nang makasunod ako. Dagdag ko habang inilalagay ang mga hugasin sa lababo. Maya-maya pa'y natigilan ako nang maramdaman ko ang paggapag ng mainit ang mga kamay ni Uriel sa balakang ko. So does that mean it's just the two of us then? Bulong niya sa akin. Sobrang lapit ng bibig niya sa likod ng tenga ko. Solo kita ngayon. Uriel, hindi ko napigilan ang mautal sa biglaang pagbilis ng kabog ng dibdib ko. Tumigil ka nga. Make me. Mapanghamong sambit niya bago niya hinawi ang aking buhok at dinampian ng mumunting mga halik ang aking batok. Make me stop, Christine. Bulong niya bago dahan-dahang naglandas ang kanyang mga labi papunta sa gilid ng aking leeg. Habang ang dalawang kamay naman niya ay sensual na hinahagod ang magkabilang braso ko. Napalunok ako sa ginawa niya.
Ramdam ko ang pagkabuhay ng init sa aking katawan nang maramdaman nito ang pamilyar na sensasyong ilang araw na rin hindi nito nararamdaman. Napatingala na lang ako nang maramdaman ko ang pagsipsip at pagkagat niya sa leeg ko. Humihiyaw ang katawan ko na muling maramdaman ang init niya. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pagbaba ng mga kamay niya papunta sa laylayan ng damit ko. Bala ko pa sana siyang pigilan, pero mabilis siyang naiangat ito hanggang sa aking dibdib. Gamit ang malalaki niyang mga palat, ay walang pagdadalawang isip niyang sinakop ang mga to at pinisil-pisil. Dahilan para tuluyan na akong mapataing. "How, miss?" Bulong niya sa akin bago niya pinadausdos ang isang kamay niya papasok sa aking salawal. At doon ay mabilis siyang hinaplos ang aking kasilanan. Mabilis ko yung hinawakan para sana'y alisin. Pero masyado na akong nangihina para gawin yun. "Uriel?" Halos pagdikitin ko na ang mga hita ko dahil sa kaliting dala ng ginagawa niya. Idagdag mo pa ang pagkiskis niya ng matigas niyang umbok sa linya sa pagitan ng likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang pagtango nito sa bawat hagod ng balakang niya. "Stop!" Impit ko ang bulong habang napapakagat ng labi. "You're telling me to stop, but your body's reacting otherwise." Bulong niya at dinilaan ang leeg ko. Maya-maya pa ay pinaharap na niya ako sa kanya tsaka siniil ng halik. Napapikit ako nang maglapat ang mga labi namin. Dama ko ang gigil at pagkahayok niya sa bawat hagod ng labi niya. Kung paano niya lamunin ang bibig ko habang nagpupumilit na pumasok ang dila niya sa loob noon. Hindi ko na siya pinahirapan pa at ibinukas ko na ang aking bibig kasabay ng paghalik ko sa kanya pabalik. Inilingkis ko ang aking magkabilang braso sa leeg niya para mas mailapit ko pa ang labi ko sa kanya at mas malaliman pa ang halikan namin. Hingal na hingal ako matapos maghiwalay ang mga labi namin. Kapwa kami naghabol ng hangin. Dahan-dahan akong nag-angat ang tingin para tingnan siya sa kanyang mga mata at isang mapaglarong ngisi ang bumungad sa akin. Magtatanong pa sana ako pero muli niyang inangkin ang labi ko kasabay ng pag-alis niya sa suot kong bra. At nang makalaya ang malusog kong dibdib, ay unti-unting naglakbay ang mga halik niya pababa sa aking leeg, hanggang sa umabot to sa aking dibdib. Nakagat ko na ang labi ko nang balutin na ako ng kakaibang kiliti, kasabay ng panghihina ng mga tuhod ko dahil sa sarap na nararamdaman. Napakapit na ako sa buhok niya para kontrolin ang diin ng bibig niya. Pero mabilis niyang inalis ang kamay ko kasunod ng salita niyang pagpapaligaya sa hinaharap ko. Doon ko na hindi napigilan ang paglabas ng mahinang daing, habang gigil na napapakagat ang labi. "This is really your weakness, ha?" Bulong niya bago tumingin sa akin sa ngisi. Wala na akong nagawa kundi ang dumaing na lamang sa sarap. Maya-maya pa ay tumigil na siya at bigla akong binuhat sabay pinaupo sa lababo. Anong ginagawa mo?" Tanong ko sa kanya lalo na nang makita ko siyang binaba ang salawal ko. "Eating you." Anya at ngumisi sa akin. Hindi. Baka may biglang dumating." Ang sabi ko sa kanya sabay hawak sa garter ng shorts ko. "Ikaw na mismo ang nagsabi na wala." Giit niya bago inalis ang kamay ko at tuluyang ibinaba ang shorts at panty ko. "Kung may dumating man, then just tell me. Keep your eyes open." Mapaglarong sabi niya bago marahang pinaghiwalay ang mga hita ko sabay pwesto sa gitna. Agad akong napasinghap at napakapit sa ulo niya. Nang maramdaman ko na lang ang maras na ginagawa niya roon. Nasasabunutan ko siya sa sobrang sarap ng nararamdaman. Nanginginig na ang katawan ko dahil sa nakakakiliting sensasyon na dala ng kanyang ginagawa. Kinakapos ako ng hininga dahil sa sarap ng ginagawa niya. At hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. At nagdesisyon pa akong paglaruan ang aking hinaharap. Sarap na ako sa ginagawa niya, na halos tumirik ang mga mata ko.
Pero nang makita ko si Clifford mula sa bintana ng bahay, ay mabilis pa sa gitlat na naitulak ko si Uriel. Dahilan para matumba siya sa sahig. Kunot noo siyang tumingin sa akin. What the? Si Clifford. Tarantang sabi ko sabay hila sa kanya patayo at agad siyang dinala sa loob ng banyo. Sa sobrang taranta ko ay hindi ko na nabitbit pa ang shorts at panty ko na nasa sahig lang. Hindi ko na napigilang mapamura dahil sa labis na pagkataranta at takot na baka mahuli kami. He's here? Tanong ni Uriel. Imbis na sumagot ay tinakpan ko ang bibig niya at sinenasyan siyang huwag maingay sabay paandar ko ng gripo. Marahan naman siyang tumango bago pumunta sa likuran ko. Habang ako ay nakaharap sa pinto, habang nakadikit ang tenga, para makiramdam kung nakapasok na ba ang kapatid ko. Bakit bukas tong bahay? Rinig kong sambit ng kapatid ko. Ate! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Ate Tintin? Bunso, sagot ko. Huminga ako ng malalim para matakpan ang kabang nararamdaman ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na halos mabingi ako. Pinatay ko ang gripo para kunwari ay hindi ko alam na dumating na siya. Maaga kayata. Early out po kami dahil may meeting ang mga teachers namin, sagot niya. Sasagot na sana ako nang maramdaman ko ang paglapit sa akin ni Uriel kasabay ng pasimpleng pagbukan niya ng mga hita ko. Nilingon ko siya at sinalubong lang ako ng mapaglarong ngisi niya bago niya itinutok sa lagusan ko ang naguhumindig niyang pagkalalaki. At walang sabi-sabi na inangkin ako, dahilan para mapahiyaw ako. Huli na para takpan ang bibig ko dahil umalingaw-ngaw na sa buong bahay ang boses ko. Ate, okay ka lang? Oo, bunso. Kamuntik lang ako madulas sa simento. Sagot ko at mabilis na tinakpan ng bibig ko. Okay. Mag-iingat ka, tugon niya. Yun lang ang namutawi sa bibig ko dahil hindi ko na kayang ibuka pa ang bibig ko dahil sigurado kung mauunang lumabas ang mga daing ko bago pa man ako makapagbigkas ng kahit isang salita. Anong ginagawa mo? Bulong ko kay Uriel at sinubukan siyang itulak. Pero kumapit lang siya sa balakang ko at mas idiniin ang pagkakapasok ng alaga niya. Umawang ang bibig ko sa pagkabigla. Mabuti na lang at hindi ako napahiyaw. Baliw ka ba? Pinandilatan ko siya ng mata pero nginisihan niya lang ako. We can't just stop right now. Pabulong niyang sagot bago ko pinatilikod ng maayos. We'll just do this quick. Dagdag niya bago binilisan ang ginagawa. Dahil doon ay lumikha ng ingay ang pinto sa tuwing bumabangga ang katawan niya sa katawan ko. Ate! Napamura ako sa isipan ko at agad na nag-isip ng pwedeng gawin para itaboy ang kapatid ko. Cliff, may pera dun sa bag ko. Kukumuha ka ng 500 at ipambili mo ng merienda natin. Pumunta ka sa palengke at bumili ka ng lomi o di kay sotanghon at tinapay. Utos ko sa kanya habang pilit na pinipigilan ang sarili kong umungol. Okay po. Nang marinig ko ang sagot ito ay nilingon ko na si Uriel na kay laki ng ngisi habang may ginagawang milagro. Baliw ka talaga. Bulong ko sa kanya bago na itukod ang 2 palad sa pinto dahil sa biglaan niyang pagdiin ng kanyang pagkalalaki. Baliw sa'yo. Bulong niya rin bago niya inabot ang dibdib ko. Pero bigla kaming natigilan nang biglang kumatok si Clifford. Ate, naiwan mo yung towel mo. Anya habang patuloy pa rin sa pagkatok. Kunin mo na at makaalis ako. Dagdag niya kaya wala akong nagawa kundi ang bahagyang buksan ng pinto para kunin ang tuwalya. Salamat, sabi ko sa kanya. Tumango lang siya sa akin. Nga pala, pinapasabi ni Ate Pinky na magdadala raw siya ng mga kaklase rito sa bahay dahil may gagawin daw silang group project. Pahabol nito. Mga 3:00 daw po. Dagdag niya bago tuluyang umalis. 3:00? Hindi ko napigilan ng matrenta dahil tingin ko'y mag-3:00 na. Kaya mabilis kong hinugot ang naguhumindig na alaga ni Uriel at hinarap siya. We need to stop. Matigas kong sabi sa kanya. What? Seriously? Anya at napakurap-kurap. Right now? Tumaw lang ako sa kanya bago ko sinuot ang towel ko. Oo,
May mga bisita sa bahay at ayaw mo naman sigurong madatnan nila tayong may ginagawang milagro sa banyo, di ba? Tugon ko bago binuksan ang pinto. Christine, hinawakan niya ang kamay ko para pigilan akong lumabas. What do you want me to do with this? Anya at iginuso ang tayong-tayo niyang alaga. Tiningnan ko siya sa mata niya at pasimpleng sumagot. Di magsarili ka. Pagkatapos kong sabihin yun, ay tuluyan na akong lumabas. No! Rinig ko ang hinaing niya, pero hindi ko na siya pinansin pa. Mas pipiliin ko pang mabitin, no, kaysa mahuli kaming dalawa.